Gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. 2 linggo na po ang nakakaraan nung meron kaming isang pare doon sa aming diocese na namatay dahil sa heart attack. 2 araw lang siya sa hospital at binawian na siya ng buhay. Naging mabigat at naging mahirap para sa amin sa buong diocese na tanggapin ang kanyang pagkawala dahil biglaan. Kasama pa lamang namin siya noong nakaraang piyesta doon sa aming diocese. Masaya siyang nakasama ng kanyang mga kasamahang pari sa kumbento the day before. At naghahanda siya para sa kanyang 25th anniversary sa darating na December. Marami na ang excited sa kanyang anniversary. Maraming nang nag-ambag. Nakaprepare na nga ang kanyang mga stola na gagamitin sana para ipamimigay sa mga pare bilang souvenir. Kaya naging mabigat para sa amin ang pagtanggap sa kanyang pagkamatay dahil hindi namin inaasahan na ganun kabilis lang na mawawala siya sa amin. Totoo nga naman, walang makapagsasabi kung kailan tayo mawawala sa buhay na ito. Walang makapagsasabi kung kailan tayo magkakasakit. Kaya nga sa ating panahon ngayon, napakaraming paraan ang binibigay sa atin para maghanda. Nandyan ang mga life insurance. Just in case na tayo ay mamatay, meron tayong iiwanan sa ating mga mahal sa buhay. Andyan ang educational plan. Pag tayo ay nawala, at least may gagamitin sa pag-aaral ang ating mga anak. At kung ano-ano pang mga paraan ng paghahanda. Pinaghahandaan natin ang ating pagkamatay. Pero siguro ang mas malalim na tanong sa atin na pwede natin itanong sa ating sarili, ano bang paghahanda ang aking ginagawa sa pagharap sa Diyos? Marahil siguro ang paghahanda na ating ginagawa, ang paghahanda para sa ating kamatayan. Meron tayong St. Peter plan, may life insurance plan, pero hindi natin naisip na paghandaan o tanungin ang ating sarili, ano ba ang aking ginagawang paghahanda sa aking pagharap sa Diyos? Yung kapatid naming pare na yun na namatay, na-save ang video ng kanyang huling misa, the last Sunday, bago siya namatay. Na-save sa isang, kasi binivideo yung naka-live stream ang misa, at nung siya ay namatay, shinare at ibinahagi sa Facebook at sa aming GC, sa aming group chat, ang kanyang huling homily, ang kanyang huling misa. At ang kanyang sinasabi, hindi tungkol sa kamatayan, pero ang kanyang punto ay, ang ating buhay dito sa lupa, sabi niya, ang ating pinaghahandaan, na sa pag-alis natin sa buhay na ito, maraming mga tao ang hindi naman siguro magpapasalamat lang sa ating presensya, kundi maaalala ang ating mga ginawa. At sabi niya, sa ating pagharap sa Diyos, ang ating sasabihin, hindi kung ilang mga kaibigan ang ating naipon, ang ating natipon o nagawa, kung ilang bank account ang ating naipon. Sabi niya, sa harap ng Diyos ang ating sasabihin, Panginoon, ang aking buhay ay ginamit ko para magsilbi sa iba. At yun siguro ang ibinibigay na pagninilay sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ang ipinapaalala sa atin, sa ating pagharap sa Diyos, ano ba ang ating sasabihin? Wala man siguro tayo maipagmamalaki sa Kanya, dahil hindi tayo karapat-dapat. Pero sa ating pagharap sa Diyos, sana masabi natin, Panginoon, hindi ko sinayang ang buhay
na ibinigay mo sa akin. At sana ito ang ating pinaghahandaan, ang isang buhay na makabuluhan, isang buhay na hindi lamang puno ng pagmamahal, kundi isang buhay na puno ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang maaalala sana ng mga tao tungkol sa atin, hindi kung gaano tayo kasikat, kundi ang maaalala ng mga tao kung papaano natin ipinakilala ang Diyos sa kanila. Kung papaano natin dinala si Jesus sa kanila. At yun po ang magandang hamon sa atin ngayon. Papaano ba natin dinadala si Jesus sa ibang mga tao? Papaano ba natin ipinapakilala ang Diyos sa iba? Sa pagharap ba natin sa Diyos, masasabi ba natin, Panginoon, nakilala ka ng aking pamilya? Sa pagharap ba natin sa Diyos, masasabi ba natin, Panginoon, ipinakilala kita sa aking mga katrabaho? O sa pagharap natin sa Diyos, ang masasabi lang natin, Panginoon, nagsimba po ako lagi araw-araw. Nagdadasal po ako sa inyo lagi araw-araw. Tingnan po natin sa ating sarili at itanong natin sa ating sarili, anong klaseng buhay ang ihaharap ko sa Diyos kung mawawala ako sa lupang ito? Wala man ako may pagmamalaki sa Kanya, pero ano ang masasabi ko sa Diyos tungkol sa aking buhay? Ito ba ay naging makabuluhan? O ito ba ay isang buhay na sinayang ko dahil naging makasarili ako? Ito ba ay isang buhay na ginamit ko para pagsilbihan ang ibang tao?